Hindi na naisalba ang buhay ng dalawang individual sa nangyaring sunog sa Quezon City kagabi. Kaugnay niya ang patuloy na pinapaalala ng BFP na laging i-check ang mga kagamitang nakasaksak bago umalis ng bahay. May ulat si Ryan Lisiges. Aabot sa 15 pamilya ang naapektuhan sa nangyaring sunog kagabi sa isang compound sa Road 3, Barangay Pag-asa, Quezon City. Ayon sa presidente ng BLP Chay na si Lawrence Salvador, pasado alas 7 ng gabi nang sumiklab ang apoy mula sa ikatlong palapag ng gusali. Mabilis na kumalat ang apoy kung saan pasado alas 9 na itong naideklarang fire out. Sinasabing mula sa isang unit na walang tao nagsimula ang apoy. Electrical wiring ang inihinalang pinagmula ng sunog. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog. Kanina, inabutan namin ang ilang nasunugan na binalikan ang kanilang mga unit para tingnan kung may maisasalba pa silang gamit sa nangyaring sunog. Dalawa ang naitalang patay, kabilang na ang isang PWD. Kinilala ang mga ito na sina Juanita Ramo at Silvestre Ramo na nakatira sa ikalimang palapag ng gusali. Sinasabing na-suffocate ang dalawa sa kanilang kwarto. Mga 7:15 to 7:30, medyo malaki na yung apoy. Naibaba naman, may ibaba tayong mga bata at saka dalawang tao pa. Kaya lang yung dalawang casualty natin naiiwan na, hindi na, kasi isa ay PWD, naka-wheelchair. Sa ngayon, hindi muna pinapayagan na makaakyat sa taas ang mga nakatira sa gusali dahil ina-assess pa ng mga otoridad kung safe pa ba ang gusali. Pansamantala namang kukup-kupin ng ilang nakatira sa compound na hindi naapektuhan ng sunog ang mga nawala ng tirahan. Aabot sa mahigit 100,000 ang inisyal na pinsalang iniwan matapos ang sunog. Hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng sunog sa compound. Sinabi ni Salvador na taong 2005 nang magkaroon ng sunog sa lugar pero hindi ito ganun kalaki. May paalala naman si Salvador sa mga nakatira sa compound. Kaya nung parati sinasabi ng BFP, no, mag-ingat tayo. Yung mga combustible materials, ingatan natin, iiwanan sa loob ng bahay. Tsaka check yung mga wires ng kuryente. Ryan Lisiges para sa Bayan.